Korea dito sa Pilipinas, which is hindi naman nangyari at hindi din naman effective. Ngayon susubukan uli nila yon. Ang gagawin naman po nila ngayon is ang ipinanakot naman nila is pro-China si VP Sara. That's why nagsimula na sila ngayon. Kung inyong makikita sa lahat ng propaganda ngayon na nakikita natin, yung mga line-up ng PDP laban, ang bansag sa kanila ay tinatag na sila as pro-China senators. And narinig ko yan minsan doon sa pahayag ni Tariela doon sa isang convention nila. Nandun sila Richard Hidarian at nandun din si former Justice Carpio, Supreme Court Justice Carpio, nandun din siya. So sinabi niya ayaw niyang iboto yung mga pro-China. So nakita nyo, pro-China, paulit-ulit na yan. Actually, maraming hindi nakaintindi nitong mga nakaraang buwan at marami nga rin, actually, kasama ko, DDS din parang question ako sa isang panel na sabi sa akin, ba't mo gagamitin yung West Philippines? Ang tagal-tagal na yan, wala nang issue yan. So ako naman, hindi na ako nakipagtalo. Kasi alam ko naman talagang yun ang mangyayari. But now, di ba, nakita natin na lumabas. And sabi pa nga niya sa akin nun is, meron na siyang nakapost noon and yung post niya is nag-viral about sa West Philippines. Kaya hindi na daw gagamitin yon. Pero tayo, siyempre, as tayo nag-observe tayo noong mga strategy, noong mga malalaking PR firm, pati noong mga campaign strategies, alam natin yung kung anong gagawin noong left saka nitoong mga pink para maging sila uli, significant sila uli doon sa 2028 election. Kaya nga kung inyong titingnan, hindi sila masyadong nakafocus ngayon sa midterm election. 3 lang yung kanilang pinatakbo, si Bam, si Kiko, si Heidi. 3 lang. At doon sila bubuho sa 2028. Kanilang patatakbuhin po dyan si Leni Robredo. So wag nyo ding sasabihin sa akin na wala na yung si Leni, ganun bla bla bla. Sabi ko nga sa inyo, magagaling po sila pag sa tinawag doon sa emotion. If they attack your emotion, appeal to emotion, is sabi nga is pwede kayong mag-sway ng vote, 'di ba? Lalo na pag nadikdik sa nasiraan yung mga Duterte doon sa West Philippine Sea and pro-China. Tayo magaan lang yung nakikita ninyo ngayon dahil wala yan, kumbaga ganun lang. Kasi yung mga strategies na kumbaga voluntary in the side of the Dutertes, they are the ones who's doing the real work behind. Sila yung kumbaga silang sumasalag nung mga patutsada kung paano natin sasagutin yung mga na yan, yung mga patutsada nila at yung paninira nila. Pero ang isa sa malaking hamon ngayon po dun sa mga DDS is yung West Philippine Sea kasi kulang yung kaalaman natin about sa West Philippine Sea. Ano ba yung West Philippine Sea? Ano ba yung UNCLOS? Bakit may UNCLOS? That's why ang naririnig lagi po natin ngayon is yung kanilang rhetoric, yung kanilang narrative. So, meron kaming mga plano na pwedeng sabihin diyan. And siguro ang gawin lang natin siguro mga lagi na kasi akong late. Wait, hindi ako kasi maasikaso. So, sige, ito napaka-raw pa lang nito. Kasi we want to make this more interesting doon sa mga nanonood. Hindi katulad ng ginagawa ko na ini-slice ko lang yung mga video. Gusto natin merong visual aids presentation doon sa isang content para maunawaan natin lahat. Yung ipe-present po namin sa inyo is hindi siya yung tinatawag na political na presentation. Kumbaga, andun lang po yung facts noong about sa West Philippine Sea saka sa UNCLOS. Kasi hindi mo na kailangang maging political and propagandist or strategist kapag nabasa mo yung totoong nilalaman ng UNCLOS at yung mga usapin diyan sa West Philippine Sea o doon sa South China Sea. Hindi mo na kailangan na influensyahan ka ng iba. Ikaw na mismo makakapag-isip noon. So, kumbaga, hindi na natin lalagyan. Hindi ko nalalagyan ng mga pampolitical na ba to, in favor ba to sa Duterte. Hindi. Kasi kayo mismo makikita nyo po doon na tama yung sinasabi ni Congressman Marcoleta
At kapag sa optics nyo, makikita nyo na pinagloloko lang tayo ng mga tao na ipinapahamak tayo dun sa usapin ng West Philippine Sea. So, halimbawa, ganito ba, kunwari, ang presentation namin kasi ganito. Ang tatalakayin kasi na una dyan is yung origin of, sige nga, i-ano na nga natin ngayon, talakay na muna natin ngayon. Ito, ano lang po ito ha, draft lang po, pero gagawa namin to ng presentation, pero ano to, ewan ko kung ano kayo, kung maboboard kayo. Sige, guys, mo na natin. Andyan lang naman yung mga tropa-tropa na yan. Yes. Tropa-tropa natin, nandito sila, sila Ayan, yan, sila Elastic. Okay. So, alam niyo po, kung gusto niyo talaga malaman yung tungkol diyan sa West Philippine Sea, ang dapat unang-unang malaman niyo history at yung UNCLOS. Sige. Ano po ba yung origin ng UNCLOS? Yan. Sige, basahin natin Tapos medyo Tagalogin na lang natin. Total, nagpapaantok lang naman tayo. Sige lang sa. The origin of the UN Convention of the Law of the Sea, 1982. So, ibig sabihin, yung pinagsimulan daw ng UN Convention on the Law of the Sea, United Nations. Ano po ba ang why is UNCLOS important? Bakit daw mahalaga yung UNCLOS? Kasi po, ang sagot, a constitution for the oceans. Yung UNCLOS po ang tinatawag na konstitusyon ng karagatan. Kung meron tayong local constitution, municipal constitution o yung constitution natin, 1986 constitution, may constitution din ang karagatan. Yun po yung UNCLOS. Yun yung United Nations Convention on the Law of the Sea ng 1982. So ano po yung scope and detail noong UNCLOS? So ang scope and detail po ng UNCLOS is, una, meron siyang 320 articles. 320 articles. Meron siyang 9 na annexes. Tapos meron siyang 2 implementing agreements. So, noong 2013 po, meron na pong 165 of 193 UN member states were parties. Ibig sabihin, sa 193 na member na bansa ng UN, 165 na po na bansa ang nag-ratify doon sa UNCLOS. Ang isa pa po doon na detalye na dapat nating malaman ay ang isa pa po, sabi doon, the US, while not a party, accepts most of UNCLOS as binding customary international law. Ang ibig sabihin po noon, yung US po, hindi siya bahagi noong UNCLOS. Ang United States po ay hindi bahagi ng UNCLOS. Pero tinatanggap po nila na binding customary international law. Ano po ba yung tinatawag na customary international law? Pag sinabi po natin customary law, yan po yung mga tradisyon, kultura, or nakasanayan ng isang komunidad na sinusunod. Kumbaga, yung norms ng isang komunidad. Sa international law, meron din pong customary international law, yung norms na sinusunod ng mga bansa. Ngayon, although ang United States po ay hindi po siya party sa UNCLOS, pero kinikilala nila na binding din po yung UNCLOS at ang kanilang perspective po sa UNCLOS is customary international law. So, even though hindi po nila ni-ratify yon at hindi sila signatory doon sa UNCLOS,